House Committee on Justice, yung inyong mga constituent, kung talagang grabe ang itsura ni Cookie, oh. Si VP Sara, since sa bawat lumalabas pong trust ratings, mga survey, ay nananatili pong mataas ang trust ratings ni VP Sara. Well, for my part, yes. I am from Batangas. And my constituents support this impeachment process. Yota, batigan! Sinungaling, pinatiloy mo. Nasaan ang ebidensya mo nga ginasupport sa taga-Batangas ang impeachment? Sige nga, you are from Batangas, but you do not like you. Between you and Sara, Binatsing Iloy, ang pagmumukha mo ayaw sa Batangas. Hinahanap ka sa National Geographic Channel ka doon sa Manila, so putayula ka. Wala ba Batangas? Sino dito taga-Batangas? Raise your hands. Sino taga-Batangas dito? Raise your hands. Sabihin nyo sa akin kung sinusuportahan mo ditong impeachment. Sa krisis na nangyayari ngayon, Binatsing Iloy, maya-maya kapanikbayang na sa mga pagkain. Wala na ang mga tao panahon para mag-support Binatsing Iloy sa impeachment trial. Ang gusto ngayon sa mga tao, magbigay kayo sa subsidy Binatsing Iloy kasi wala na bigas. Wala na sang oil, wala na sang lahat, wala na sang gas. Wala yung Batangas. May concern, hindi ka lang bukaw-bukaw mata ang yudi puta ka, ang haba pa Binatsing Iloy sa ngipin mo, maitim pa ang gilagid mo tapos babalo ka. Binatsing Iloy ang lahat ng kasumpaan nandiyan kay Luistro. Ano kaya nga klase sang tao man? Ano ka nga klase Binatsing Iloy, pinaglihi ka sa kasamaan ng loob ng nanay mo? Shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Pag kayo. O sasabihin ng but Representative, etong tanong. So Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this ang is itsura the sang forum." Binatsing Iloy nga Right? Let's say pugitaw. hypothetically. You have to remember, they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Because you yourself said he was in a position then, right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in the hearing, in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is the role of the members? You know, he can choose not to... Yeah, but you know what? A person can choose not to respond. It is within the right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Kaya yan yung tanong ko eh. Aren't you already crossing the line at this point by... You're actually, ang pinapasabi na nyo are Hi, Pilar. evidence, ha? Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney... Tingnan yung lang tsura sang gagayaw. Can you cite him in contempt? That's a basic question. Can you... He has to cite the ground for refusing to Okay, respond. so a No? possible Yulo. response, Mr. Chair, I cannot respond because this will be part of the evidence in the upcoming trial. By responding, we will be handing out our strategy. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of Not the necessarily. proceedings. Yeah! Konstitusyonal, no? I cannot give out details. O paano yun? It will depend on the members of the Justice Committee. May rules tayo. Inciting... Wala. How far can you go? Inciting what? persons in contempt, no? It Okay. will depend on how the justice members will be reacting to the failure. Binatsing Iloy, you dipota. It will depend on how the justice members will react on the Binatsing Iloy response of the person, of the witness. Kagagitay mo kang pugita ka, Binatsing Iloy mo. Bisan gani kay gani nasa kurtit palalulo. Huy pugita Luistro. I can always say I do not want myself to be involved, or I do not want myself to be in trouble. I don't want to answer. That is my right. Nag-ano na subong ang Binatsing Iloy nga Pilipinas, komunista.
Pag hindi ko pala Bilatsing Iloy magsagot kasi natatakot ko para sa buhay ko. Your Honor, Mr. Chair, ayaw ko pong mataysi kung baka nandoon ako sa nandoon ako sa Taal Lake. Hindi ko magsagot. Piliton mo ko Pugita, Bilatsing Iloy, nasaan na ang saligang batas at ang sinasabi natin na pwede ko ang sarili ko bigyan Bilatsing Iloy sa proteksyon. Kahit si Miriam Defensor Santiago noon, sinasabihan niya noon ang nag-witness kay Estrada. Sa impeachment ni Estrada, you know you have a choice to answer or not to answer. Gapamilit ang Pugita nga malaway nga Bilatsing Iloy. Gaga ka. Napaugtas ko sang sapat. It will depend. It will depend. We have rules and chororot. We also have the law. You are not the court yet. Ang impeachment, ano nga ang court ng impeachment? Isn't it the Senate? Senado. Kayo ang mga taga-house, ang prosecutor. Correct? But why is it now that you are conducting a lot of interviews and a lot of investigations, deposition of so many witnesses, and you are not actually respecting their rights, so to speak? You are intimidating them, and not only that, you are threatening them. Na pag hindi ninyo makuha ang sagot Bilatsing Iloy, ikukulong nyo sila. Kaya dahil dito, gusto ko na ulit si Karen Davila. Not only that they are about to cross the line, they've crossed the line many times. Imagine ninyo, pupunta ka sa isa kahiring kasi ang sabi sang alpot nga si Pugita, nga ang iyong asawa ganing Bilatsing Iloy mo gintabunan mo ang kasalanan nga nangantot ng ibang babae. Rapist ang asawa mo. May utang ka pa sa law firm ni Attorney Carpio na asawa ni VP. Pati sa Bilatsing Iloy, you're trying to undermine them as a private citizen. May gusto ipabuksan palalulo ang mga pabuksan ang mga lahat ng mga konversasyon. Isa sa pina ang law firm, di puta, where in the fucking world could you find such a fucking bylaws? Where in the world, kahit Bilatsing Iloy, mapunta ka pa sa kaibuturan ng mundo doon sa Antarctica, walang ganun. Nangyayari lang ang mga ganun kung ikaw ay nakatira ka sa isang lugar nga komunista katulad ng Iraq, Iran, Afghanistan. Mga ganun nga mga lugar nga wala freedom ang mga tao. Kag doon to kay Kim Jong-un. Na wala ka sang karapatan, wala ka doon privacy kasi lahat tinitingnan niya. Dahil siya ang supreme leader. Supreme leader ka po? Sinagot mo na po ang tawag sa iyo sang Manila Sok ang National Geographic Channel kasi wanted ka na. Hinahanap ka na Bilatsing Iloy, nakakaya naman, nag-isang kamera kayo. Nag-isang frame ka sa maganda kag maputi nga si Karen Davila. Dapat sana, kung si Karen Davila ang kaharap po sa kamera, nagmulo make up ka man kahit kunti, kahit ganito na lang nga nagkunti ka nga mga pundasyon Bilatsing Iloy. Nagmukha kang tuloy nagmukha kang alino. Ni Karen Davila walang nakikita sa iyo nga gagak ang puti sa iyo ang mata mong kalimutaw mo lang. It depends. It depends. It depends to what the House of Justice Committee would feel. This is about your feelings now. First of all, you are the prosecuting side of the impeachment. Kayo ang nag-aakusa kay VP Sara. The burden of proof should be on your shoulder. Kaya dapat galingan nyo. Galingan nyo ang pagsinungaling. Galingan nyo ang pag-ubra-ubra sa istorya. Galingan nyo Bilatsing Iloy. Maganap kayo sa mga witness na mga credible nga mga tao. Ganon. Dadalhin yan sa Senado. So why is it now that you have this fucking forum, an investigation of what? What the fuck is this investigation? You invite people, you manipulate them, you try to confuse them, and the worst part is you are threatening them. Na pag hindi sumagot sa mga Pugita kagang mga miyembro Bilatsing Iloy sang conjuring, ikulong nyo. Kung ako ang witness, ay hindi na lang kuya mag-attend. Ba't naman ako attend Bilatsing Iloy pagkatapos mula i-detain nyo ko kung hindi ko magsalita? Ano ni gaguhan? Sandali lang guys.
Kalimutaw mo lang ang nagaputi, huy Luistro, nga gaga. Lahat na lang ang mga kasinungalingan, Bilatsing Iloy, aren't you ashamed of yourselves? Na kayo ay may mga kwan, abogado, kag abogada, katulad kamusang cooking nga si Ridon, na alam nyo rin sa inyong sarili na ang mga pinagsasabi nyo ay mali. Pero sige pa rin kayo kay gusto nyo, ang inyong goal actually is not to win at all. Ang inyong gusto ngayon right now is just to confuse people. Tapos, syempre, tinitrigger nyo ang mga kwan, yung mga supporters ni VP Sara na gusto nyo magkaroon na lang sa pag-aalsa. Bala, masibilwar na lang ang mga tao itong ginagawa nyo. Your goal is either to fucking do a dog show, a cooking show, or to trigger the supporters of VP Sara na magwawala ang mga tao doon ma-EDSA 3. Tapos mag-EDSA 3, magkaroon sa habeas corpus ang gagong presidente, mapirma siya sang martial law. Ayan ang kanilang inintay. Kaya dyan, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, nung ka talaga kayo mag-riot-riot, ay kapag mag-riot-riot kayo, may rason na naman ang mga Bilatsing Iloy ni na para mag-declare ang kwan ng supreme leader sa Pilipinas nga si BBM. Itong inaantay nila, kaya tayo nila gina-trigger nga trigger. This is the reason why. Correct. Sila ni Dilima, sila ang nagapang-recruit sa mga kabataan nga pumunta doon sa Babaw Bukid. So the witnesses, apparently, even Karen Davila is already annoyed. She is already annoyed. Si VP Sara, since sa bawat lumalabas pong trust ratings, mga survey, ay nananatili pong mataas ang trust ratings ni VP Sara. Well, for my part, yes. I am from Batangas. And my constituents support this impeachment process. Okay, give us the survey and the Sa signatures. ng mga congressmen na miyembro ng House Kagwapa, gidya sa akon guys. So, ano na lang niya man. Ang ganda ko talaga guys sa Oasis of Beauty. Ito walang halong biro. To tingnan nyo naman, ayan. Nagapink-pink ako, wala ni blush on. Normal ni sa nga pagpink sang mukha ko dahil sa paggamit ko sang sabon. So, dali lamang ha. nakonsulta po ba ng mga congressmen na miyembro ng House Committee on Justice yung inyong mga constituent kung talagang Grabe ang gusto itsura ni nilang Cookie, ma-impeach si VP Sara? Since sa bawat lumalabas pong trust ratings, mga survey, ay nananatili pong mataas ang trust ratings ni VP Sara. Well, for my part, yes. I am from Batangas. And my constituents support this impeachment process. Yota, batigan! Sinungaling, Bilatsing mo! Nasaan ang ebidensya mo nga ginasupport sa taga-Batangas ang impeachment? Sige nga, you are from Batangas but you do not like you. Between you and Sara, Bilatsing Iloy, ang pagmumukha mo ayaw sa Batangas. Hinahanap ka sa National Geographic Channel ka doon sa Manila, support tayo ka. Wala from Batangas. Sino dito taga-Batangas? Raise your hands. Sino taga-Batangas dito? Raise your hands. Sabihin nyo sa akin kung sinusuportahan mo dito ng impeachment. Sa krisis na nangyayari ngayon, Bilatsing Iloy, maya-maya kapanikbaying na sa mga pagkain. Wala na ang mga tao panahon para mag-support Bilatsing Iloy sa impeachment trial. Ang gusto ngayon sa mga tao, magbigay kayo sa subsidy Bilatsing Iloy kasi wala na bigas. Wala na sang oil, wala na sang lahat, wala na sang gas. Wala yung Batangas. My constitution. Hindi ka lang bukaw-bukaw mata ang yudi puta ka, ang haba pa Bilatsing Iloy sa ngipin mo, maitim pa ang gilagid mo tapos babalo ka. Bilatsing Iloy, ang lahat ng kasumpaan nandiyan kay Luistro. Ano kaya nga klase sang tao man? Ano ka nga klase Bilatsing Iloy, pinaglihi ka sa kasamaan ng loob ng nanay mo? Well, I'm from Batangas. And my constituents support this. Sino dito ang taga Batangas, please? Paki-message sa akin nga kayo ay nagsusupport Bilatsing Iloy sa impeachment of all the things that is going on right now in the Philippines and in the world rather. Wala panahon ang mga Batanggenyo alae. Anong pakialam nila sa impeachment? Pakakainin sa impeachment? Are they going to get fed? Sa impeachment, people need support right now. Everything is fucking out of out of proportions already. What you are talking about is fucking baloney. Kasinungalingan kung ano, Bilatsing Iloy.
ang pagmumuka mo nga pugita ka nga maitim ka sang gilagid kung ano kalain sang itsura mo. Ganon din yung diputa. Ang iba magsabi ka beautiful inside and out. Ganon ikaw. Ikaw bilatsing iloy ka, aglidakling ka inside and out. Bawiin mo sana sa ugali kahit ganon ang pagmumuka mo. Bilatsing iloy, ganon ang pagmumuka ko. Grabe pa sa magsunungaling yan from Batangas. My constituents sa part of impeachment, yun ang sinasabi ko. This is what I'm saying before. There should be a bylaw that would ask the Filipino people, especially those who voted for any, not just for VP Sara, who voted for a certain government official, we must also vote if this person deserves, parang juror tawala. If this person deserves to be impeached, why is it that our words now or our voices couldn't be heard? Why is it that during fucking election, kulang na lang halikan nyo ang aming mga paakad ng mga karipunat namin, makuha nyo lang ang boto. Now we got nothing to say. Now our voices couldn't be heard. Hindi kami pwede magsalita. No, I do not think that she deserves to be impeached because I am also intelligent. And I could also do some analysis what is going on in my country. Bakit hindi tinatanong ang taong bayan kung kailangan i-impeach ang isang tao o hindi? Sa eleksyon lang pala kami pwede bilatsing iloy mag-practice ang aming civil rights. It should be held in a voting system. If this person is going to be terminated, if this person is going to be eradicated, if this person needs to be fucking impeached or investigated as per the accusation of the fucking opposition, where is the balance of the pendulum of the clock? In this situation, nasaan? Wala justice system, democracy is not being practiced at all. Why is that? Lahat nga tao sa impeachment, puro lahat bilatsing iloy, mga maligno nga isda kag membro yu diputas ang kunjuring, nga ayaw si BP Sara kasi maganda kag mistisa. Lahat nga mga kaawaya, puro lahat mga duwinding nga mga nanggaling sa guwing bulilits. This is not about the position. This is not about anything else. This is about being envious. This is about being insecure of her. This is about, ako ya analysis ko, this is my opinion. This is them. Look at this bilatsing iloy dilima, puno-puno, chikinini, alpot bigaon kabit. Nagpaitot ka nagsupas ang tarugo ni Junel nga bodyguard driver ya dahil malaputay ang bilatsing iloy nga tigulang. Naturalmente, ma-insecure sa kagalit siya. Meron silang tinatawag na mga personal agendum, if it's not agenda. So let's just be conservative and say that they have personal agendum. Dilima herself has a personal vendetta to get because she is so hateful of Tatay Digong. Tatay Digong put her in jail. So what kind of revenge she wants? And that is to vent out her frustrations on Sara, correct? Dapat may mga conflict of interest should not be one of those prosecuting bilatsing Iloy House committees. Dapat ka pa inhibit ka if you have decency. Tama? Dapat mayroon talaga sang magbabalance. Danti bilatsing Iloy, ano magagawa natin? Sugo lahat sang mga iyo diputa nga membro man sang isaman kabilat sing iloy nga mga kulto kag mga barbarians. Paano magkakaroon sa hustisya kung ito ngayon nga ginagawa nila mga metal fist na? Pag hindi ka sumagot sa sagot nga gusto nila, kulong. Even rejecting or not gracing the invitation of the House of Committee could land you in jail. So nasaan bilatsing iloy ang demokrasya? Hindi ko pala maprotektahan ng sarili ko. I don't wanna be involved. I don't wanna engage because I am afraid for my life, Your Honor. And in fact, I have the full right to deny or to reject invitation from House of Committee because they are not the court. Ang sapina na tatanggapin ko galing lang sa korte, they are acting like one. Katulad sila sang isang ex-boyfriend na mga bilatsing iloy na nagsiselos kahit wala namang relasyon. Ganon ang ginagawa nila. So, itong mga bilatsing iloy na nilagay dito ni Romualdez, kagang nilagay ni BBM, hindi kami mga tanga, bilatsing iloy nyo, ang bubobo nyo mag-create ng fraternity. Hindi lang to yung obvious, bulang kristal talaga to, this is clear as water. You are all conniving to try to defeat her, but you are losing. You've been losing since the beginning of time, the attempts that you did. Puro kayo lahat mga bubo, amuli ang mga klase bilatsing iloy ang pabumba-bumbahin nyo. Diyan sa inyong question and answer portion.
Tapos may gaantay doon sa Senate naman ang alpot bigaon man nga si Risa nga gagagagaman. Handa ko na idugtong ang pangarap ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino sa aking mga pangarap. Mahal na mahal ko ang mga Pilipino. Kung anuman ang kailanganin ng aking partido sa darating na eleksyon. Bukas sa aking kalooban, tatanggapin ang isang responsibilidad dahil mahal ko ang ating bayan. Walang iwanan. Dapat kapit-bisig. Wag ganon. Wag mang-iwan. Dapat tayong lahat ay magtulungan. Bilat sing Iloy! You diputa! Daryl Yap, direct Daryl Kat! Bad take! Ay bilat sing Iloy, you diputa, kahit sa akin na lang kayo debate sa akin, Pugita, tsaka Cookie, diputa, lalampasuhin ko kayo sa House of Committee. Kung nagkataon nga ako ang isa dyan sa witnesses and then you try to undermine me, ambot lang. Ewan ko na lang talaga. Ay aba, wala pa sa mga Gcash sa akong shit. Pa-Gcash muna kayo. Wala pa nag-send sa akin. Pa-Gcash muna. DOJ Secretary yan, si De Lima. Nag-video yan sa Bilibid. Wow na wow. Ay talaga? Tapos nabash siya ng mga DDS, pinasira yung mga kugod sa Bilibid. Anong kugod? Ang chismis, syuta niya yung drug lord sa loob ng Bilibid. Tapos may Junel pa yan. Ay bungga. Kaya lumalabas, pinagsabay-sabay niyang boys. Grabe si mother, no? Ay, babab. Pagkatapos ng eleksyon, hindi ko pala kayo mahal. Salamat na lang sa lahat. Correct? Ay, bilat sing Iloy. Dinadramahan na nila. Heavy drama ang atake niya, grabe. Nag-inartista sila sang nagtatanong din sa kanya nga gagagaga nga reporter. Mahal ko talaga ang mga Pilipino. Idudugtong ko ang aking pangarap sa mga pangarap ng mga Pilipino, ng sambayanan. Sa akin lamang, gusto ko mangyari sa ating bayan. Walang iwanan. Dapat sama-sama. Bilat sing Iloy. Ay! Bilat sing Iloy! Rise! Yan di po. Saan ka ba bilat sing Iloy nag-aral? Nagpunta ka pa kay Ugi, Ugi Diaz. Kat! Bilat sing Iloy bagtek. Suya si Daryl Yap. Palarin sa man. Wala man ko di garapol. Bilat sing Iloy. Palarin kayo sa Doon kayo sa mga binuto yung mga presidente. Sarah Omar, hi. Hoy, mag-send muna kayo sa Gcash nyo. Careless whisper. Ito na naman kanina ang nag-ano sa akin, nag-imbier na naman ako sa mga bilat sing Iloy. Sa 28 na guys, no? Saturday. Hi. Saturday ng birthday ni tatay. I am going to be one of the, I don't know if you call it guests, but they invited me to join a worldwide Google Meet to celebrate his birthday, and I will be there. I will be present, and also my video will be seen, will be put up on the screen at The Hague. Greeting Tatay Digong. Thank you so much sa lahat ng mga organizers dyan sa The Hague for doing this on behalf of all Filipino people in the world.
Thank you so much. So, di ba? Especially ngayong nanay. Sana naman huwag niyong kalimutan ng aking video. Pag nakalimutan ng video, kumanda kayo sa akin. Bugrisin ko kayong lahat. Correct? Playgirl pala si Dilima. Bungga si Dilima. Tsumutsupak ang dawang titi. Chupa. Ngayon ang nangyayari sa ating bansa, nagapauna-una na naman ngayon ang mga bilatsing Iloy nila sang nakaw sa kuno-kuno nga 21 billion, nga 23 billion ba yun ko 21 billion na nirelease ni BBM para na naman sa mga energy. I do not want to be a source of panic or whatsoever, but I have heard from the grapevine, rumor has it, meron naman talaga ang Pilipinas sang reserve kung tutuusin. Somewhere out there, may reserve tayo nga krudo. Iniipit lang na ngayon sang mga tao na merong mga power, tapos ilalabas nila pag spike na. According ito sa mga very, very reliable sources ko. Nga hindi lang taga Pilipinas, kundi talagang mga tao nga mga nakakaalam. I am friends with people who is working from the gas company, talaga mga taga Texaco, Shell, Chevron, Texaco. Na hindi pwede na magsabi sila na hanggang April lang ang ating mga reserve. This is to actually try na alam niyo yung makabahan tayo at para mapataas nila ang gasolina. But ang isa ka bansa, meron ginaya somewhere that would at least last for months, for at least a year. Sabi sang isa ka chemist na kaibigan ko na nagatrabaho sa Shell Texaco, especially Philippines, na isa sa may pinakamarami at pinaka-traffic na lugar sa mundo. So what they are doing right now is, ginapapanic buying tayong lahat para magtaas. Makapagtaas sila ng kanilang presyo. Imagine how much is it today? 119. And there will be some shortages of whatever commodities that we need. So kung ako sa inyo, mag-imbak na kayo ng inyong mga bigas. Mag-imbak na kayo ng bigas nyo, ng tubig nyo. Ang inyong mga gasol nag-uubusan na kasi ginaganon ngayon sa ating administrasyon. Para when push comes to shove, mapataas sila. Kasi syempre mga friends sila sa mga negosyante mo, they do not think of the people. They think about their pockets.